Right, mga kapatid, welcome back po. At God bless po sa lahat. Sa mga nakaka-appreciate, thank you. Sa nag-subscribe, thank you. Buong puso po ako nagpapasalamat. Nawa, nasa mabuti po kayong kalagayan. At ang ating tatalakayin po ngayon ay yung tungkol sa pagkasunog ng DPWH at saka yung kanyang legacy. Dalawa kasi yung legacy ni BBM eh. Yung flood control niya 5,500 at saka yung 22 classroom. Bigyan lang natin ang kanyan. At saka yung kasunod ng sa DPWH na nasunod. Okay? Nakakatuwa mga kapatid, di ba? Kasi nga, ang tingin ko dito, yung part na yung pagkasunog ng DPWH, hindi naman tayo pinanganak nung parang kailan lang, di ba? Ano kung tayo? Na sumibo lang na walang kalamalam, na parang bang niloloko na, kuha na to mga kapatid, karapalang lukuhan nito, ganun lang yan. Bagamat hindi natin sinasabi na sinadya, di ba? Pero yung mga ganyang galawan talaga, magtatanim sa isipan ng mga sambay ng Pilipino na marami nagtatanong, sinadya ba o sinunog ng kusa o nasunog? Ganun lang yan eh. Pero base sa atin, opinion ko po at reaction ko po dyan sa ganung sitwasyon, yan yung mga galawan ng galawan na bawal gawin. Hindi naman bawal. Ito yung mga galaw ng mga bawal, di ba? Na hindi naman, pero bakit nangyari? At ang tindi daw, di ba? Yung sanina pagkasunog, yung pagsabog ng computer. Pagkasabog, di ba? Sasabog yung computer, di ba? Sumabog sanina. Pero sana naman, di ba? Huwag naman tayong gawing mga parang kailan lang pinanganak, di ba? Hindi naman tayo ganong kabobo. Hindi naman tayo bobo sa ganitong sitwasyon. Bagamat yung karamihan sa mga naniniwala pa kay Bongit o kay BBM, di ba? Sana magising na po kayo, di ba? Ang liwanag ng sitwasyon, di ba? Yung sasabihin na ganyan, di ba? Tapos, yung, kaya ito nga sa atin mga kapatid, di ba? Sa susunod na zona niya, maniniwala pa po ba kayo? Comment nyo nga po. Sige nga, comment nga po kayo para malaman natin. Yung sa susunod na zona niya, maniniwala pa po ba tayo? O kayo, maniniwala po ba kayo? Kasi unang-una, di ba, yung legacy niya, dalawang klase. 5,500 flood control, naguni-guni. Wala naman talaga totally, di ba? Ginawan lang naman para lang magpapogi, di ba? Kaso, na-fact check sila ng kalikasan, siguro, di ba? Fact check sila na talaga wala naman di ba? Nagpapapogi, nagyayabang lang kayo, di ba? Yung pala guni-guni, di ba? Pangalawa, di ba? Naalarma sila ngayon yung tungkol sa kwan. Imagine mo, 22 classroom lang. Samantalang yung kay Digong, 23,000 classroom. Ang layo ng diferensya. Sabi nga ni Vince Dizon, totoo ba ito? Napakaliit, napakababa, 22 classroom lang ang nagawa. Ang target nila almost 1,700 classroom, 'di ba? Pero 22 lang talaga. 'Yun nga naglabas ng pahayag ang palasyo na bilisan daw yung may naniniwala pa ba sa inyo? Diyos ko po. Sana yung mga ganitong sitwasyon, yung ganitong mga pagkakataon, magising na po kayo. Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita naman na niloloko lang talaga sa sambay ng Pilipino. Di ba? Kitang-kita naman kung paano palusutan. 5,500 flood control, di ba? Guni-guni. Tapos 22 classroom, di ba? Tapos nasunog yung DPWH office sa Quezon City. Hindi ka pa ba nagigising? Gising! Gumising na tayo mga kapatid. Gumising po yung mga natutulog, yung mga ang akala, di ba? Yung bagay, yung iba kasi po nakikinabang. Yung mga troll, lalo yung mga troll, nakikinabang eh. Ang akin lamang po mga kapatid ito, yung mga troll na yan. Shout out nga pala sa mga troll. Nakakahiya. Pinapakain mo sa pamilya mo, pera ng sambay ng Pilipino. Pera namin, pero pinapakain mo sa pamilya mo. Hindi ka ba nahihiya? Nahiya ka naman, di ba? Mahiya naman po kayo. Hindi ka na sila. Tapos, kung makaasa kayo, kala mo may achievement. Maglabas kayo ng resibo. Anong nagawa sa loob ng 3 taon? Ilabas nyo, di ba? Achievement, dapat may resibo. Di ba? Ultimo nga yung kanyang mga biyahe, di ba? Yung mga pledges yan. Hanggang ganyan lang. Pero walang pumasok na negosyo.
Walang pumasok ng mga investor dito sa ating bayan. Nag-withdraw pa nga eh. Yung inuutang sa, di ba? Hindi na-approvehan dahil nga sa corruption. May mga pagkakataon pa nga sa airport na sinabihan, nasa pila yung isang kababayan natin, ang tawag, pumila daw sa mga platform. Di ba? Kaya nga sabi nga natin mga kapatid, nakakahiya maging Pilipino. Nakakahiya yung sitwasyon natin. Laganap ang corruption, rampant talaga. Tapos hanggang ganyan. Harap-harapan na tayo, niloloko na Imagine mo, sunugin, di ba? Tapos palalabasin, di ba? Na sanhin ng pagkakuha yung sa computer. Bagat hindi natin sinasabi na sinadya ha. Wala po tayong sinasabing gano'n. Pero ang sambayan ng Pilipino, lagi nagtatanong, marami silang conclusion regarding niya kung bakit nasunog. Alam nila yan. Alam ng sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyayari, di ba? Alam nila kung pinalulusutan o di ba? Hindi naman tayo. Kaya nga sabi ko nga sa una pa lang, hindi tayo pinanganak kung kailan lang. Yung mga ganyang bagay na galawan, yung mga galawan ng mga tinatawag na pinagbabawal. Pinagbabawal na galawan pero ginagalaw. Gumagawa sila ng gano'ng mga sistema para i-divert lang yung mga gano'ng. Pero nakakahiya dito, yung ganito, di ba? 23,000 classroom ang nagawa nung last administration. Ito, 22. Hanggang ngayon, di ka ba nahihiya? Nahiya na po kayo. Hanggang ngayon ba, ganyan pa rin yung pinaniniwalaan nyo? Kaya ang tanong ko ng una, comment po kayo dyan. Sa susunod na SONA, maniniwala ka pa ba? May maniniwala pa ba sa kanya? Yung ganyang galawan, di ba? Na ipinagmalaki niya, di ba? 1,000, di ba? 700 na classroom, mayroon daw na nagagawa 40,000 pa. Pero yung pala 22 lang pala. Di ba lukuhan to? Di ba harapang panggagago sa sambayan ng Pilipino? Walang hindi nila prioridad yung edukasyon ng sambayan ng Pilipino o yung ating mga ating mga kabataan. Bakit? 22 na classroom compare sa 23,000. Bagay magkadikit. 22 at saka 23. Lamang na. Pero 1,000 yung isa kasi yung isa naman, di ba? 22 lang. Kaya nakakakuan, ba? Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nagigising sa ganito mga galawan, naawa ko sa iyo. Naawa talaga ako sa iyo. Bakit? Pinipilit mong pumikit. Pinipilit mong maging bingi. Pinipilit mong unawain na kahit alam mo na, nakikita mo na yung sitwasyon, pero nananatili pa rin yung paniniwala mo na ganito. Bakit? Yung iba po kasi nakikinabang. Yan ang nakakalungkot. Kaya ang akin lang po mga kapatid, magising po kayo sa ganito mga galawan, di ba? Siya na yung pinakamalinis na Pangulo. Ito, 22 classroom, magre-release na naman niya, hindi niya yan alam. Maniwala po kayo, magre-release yan. Hindi niya alam mo bakit 22 lang. Pero siya ang pumipirma ng mga lahat ng budget, di ba? Lahat ng mga inilalabas na procurement o mga proyekto ng gobyerno, siya ang pipirma niya. Siyempre, nasa GAA yan eh. Pero hindi niya alam anong klaseng Pangulo. Inutil na inutil. Talaga napaka-inutil. Di ba? Incompetent talaga. Walang alam sa lahat ng pagpapatakbo kung ano na nangyari sa ating gobyerno. Tapos palalabasin, di ba? Siya lang daw nagbunyag ng mga ganitong uri ng corruption. Hello? Saan ba nangyari yan? Sino ba pumirma? Sino ba ang Pangulo? Mangyayari ba yan kung hindi mo pinirmahan? Mangyayari ba yung mga insertion na yan kung hindi mo pinirmahan? Kung binasa mo ang lahat ng bawat detalye ng GAA na ipinasa sa'yo na bago mo pirmahan, nabasa mo, ipinagbalagi mo, 4,000 mahigit daw yung pahina yan, binasa mo. Kung binasa mo yun, dapat hindi lumusot yung mga insertion na yan. Di ba? Kaya gano'n nakakalungkot, di ba? Dalawa, ang legacy mo. 22 classroom at saka 5,500 flood control. Iyon ang pinaka-legacy mo. Kasi sa susunod na SONA mo, sana naman may maniwala pa sa'yo. Okay mga kapatid, salamat at God bless. Sana nabigyan natin ng kaunting opinion at kaunting reaction regarding sa nangyari sa ating bayan. Talaga nakakalungkot. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na kung totoo, binobola at niloloko ka na lang ng gobyernong ito. Bakit? Puro guni-guni.
Salamat at God bless. Ingat po tayong lahat.